nagbotohan at hindi nakakuha ng boto yung complaint against the president, then it will die a natural death. No? On the other hand, since there is a super majority, all assuming everything is in order in terms of form and substance, then it will be a lot easier to get the numbers to pursue an impeachment complaint against the Vice President. 1/3 lamang ng boto ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng House of Representatives ang kailangan upang agad ma-forward sa Senado ang impeachment complaint. Subalit kung tatanungin ng ibang kongresista, walang substance ang impeachment complaint laban kay VP Leni kung ang basihan lamang ay ang video message nito sa United Nations. So tiningnan ko, pinakinggan ko, sinabi lamang ng Vice President yung mga nangyayari dito sa Pilipinas na yun din ang basihan ng aming impeachment complaint. No? So, tingnan natin sa taong bayan. Ito bang mga allegations namin hinugot lang namin sa hangin? Haka-haka lang ba ito? O araw-araw may nakikita tayong may pinapatay? Ayon naman sa kampo ni VP Robredo, dapat tingnan mabuti ang basihan ng reklamo at wag lamang ito ibatay sa dami ng kaalyado. Sana hindi lang purely numbers yung tinitingnan natin dito, pero yung content, yung substance, dahil naniniwala tayo na yung mga inihalal natin na mga kinatawan sa Kongreso ay bumoboto at nagdedesisyon ayon sa kanilang mga prinsipyo at ayon sa mga nakikita nilang tama. Nanawagan naman si Kabayan Representative Harry Roque kay Congressman Alejano na wag nang ituloy ang impeachment complaint dahil mauuwi lamang ito sa political turmoil o kaguluhan. Tigil na ang politika. Magtrabaho na kaming lahat. Recess nga po ngayon nagdepensa pa tayo ng Universal Healthcare Bill. Napakadami ko pa pong panukalang batas na nakapila. Ayon kay House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, nakahanda sila kung sakaling magkasabay ang dalawang impeachment complaint. Aniya, tungkulin ng kanilang komite na tanggapin ang anumang bagay na sakop na kanilang jurisdiksyon at maisagawa ito sa lalong madaling panahon. Mula dito sa House of Representatives, Mon Hocson, humahataw sa balita. Itinanggi naman ni Vice President Leni Robredo na may interes siya sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte kaya nagpadala siya ng video message sa United Nations hinggil sa sitwasyon ng extrajudicial killing sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Wala umanong ambisyon si Vice President Leni Robredo na palitan si Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto. Ayon sa tagapagsalita ni VP Leni na si Georgina Hernandez, walang basihan ang mga pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez at Pangulong Rodrigo Duterte na nagmamadali itong maging Pangulo ng bansa. Alam naman natin na si VP Leni nakatutok sa kanyang trabaho bilang pangalawang Pangulo at wala sa kanyang plano na magmadali o maging Pangulo. Bagaman nare-respeto naman anya ni VP Robredo ang pahayag na Pangulo laban sa kanya, naninindigan nitong nais lamang niyang tulungan ang mga nabibiktima ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Handa rin anyang harapin ng pangalawang Pangulo ang planong pagsasampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Magiging handa naman po si VP Leni na humarap sa bagay na yan, pero ang mariin namin pong ipinapahayag ay hanggang sa ngayon wala pong malinaw na basihan yung mga binabanggit po ni Speaker Alvarez. Nilinaw naman ni Senate President Aquilino Pimentel III na hindi political stand ng partidong PDP laban ang planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Robredo. Bagaman hindi pa niya napapanood ang video message ni Robredo sa UN, hindi anya maaring isanggalang ng Vice Presidente ang freedom of expression para hindi siya mapanagot sa posibleng betrayal of public trust. Lahat naman tayo may freedom of expression. But there's also betrayal of public trust. Parehas na yun. Tandaan nyo, there are rights in the Constitution, but I think accepted na yan and settled na yan. These are not absolute rights. The rights are not absolute. Salungat naman ang pananaw dito ni Liberal Party Senator Ralph Recto. It is part of democracy to criticize government policy. So I don't see any betrayal of public trust there. Sinabi rin ni Recto na maaaring maapektuhan ang ekonomiya at investment sa bansa sakaling parehong maharap sa impeachment case ang dalawang pinakamataas na pinuno ng Pilipinas.
Samantala, ipinagtanggol din ng iba pang Liberal Party Senator si Robredo at sinabing sakop ng kanyang prerogative bilang elective official at mamamayan ng bansa ang pagpapadala ng video message sa United Nations patungkol sa kondisyon ng Pilipinas. Mula sa Senado, Joyce Balancio, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, pinatawan ng preventive suspension ang administrador ng Philippine Coconut Authority habang inimbestigahan ang umano'y pagkakasangkot nito sa korupsyon sa ahensya. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Mismong sa harapan ng mga empleyado ng Philippine Coconut Authority sa flag raising ceremony kahapon, inaanunsyo ang suspensyon ng kanilang administrador na si Avelino Andal. Ayon kay Yusek Halmen Valdez ng Office of the Cabinet Secretary, may hawak na mga sworn statements at affidavits ang Philippine Coconut Authority Board kaugnay sa umano'y illegal na pangongolekta ng 1 peso and 50 centavos per board foot ng mga coco lumber sa Basilan at maging sa Mindoro, Marinduque at Quezon. Itinuturo umano sa mga sinumpaang salaysay ng Regional Manager at Deputy ng PCA sa Mindanao si Andal bilang mastermind sa scheme. Bagamat maliit nila ang 1 peso and 50 centavos per board foot ay aabot naman ito ng 90 million pesos dahil nasa 400,000 coconut trees ang puputulin dahil sa epekto ng coco lisap. Kapag director ka, pwede kang tanggalin for cause. Hindi mo kailangan ng TRO, hindi mo kailangan ng preventive suspension, wala kang kailangan. Pwede kang matanggal agad-agad. But the CABSEC chose to order a preventive suspension to give, para mabigyan po ng pagkakataon ang mga kasali sa usapin na magpaliwanag. Mariin naman ito itinanggi ni Admin Andal at kinwestiyon ang pirma ng board sa resolusyon na nagsususpindi sa kanya. Hindi nila siya nabigyan ng sapat na pagkakataon upang ipaliwanag ang kanyang panig. Sa dokumento, wala nagsasabi na I am the mastermind. Because to be a mastermind, you have to show proof. Kahit yung mga perang ipinadala ng mga kausap nung aking tao doon sa area, ay hindi naman nakapangalan sa akin, kundi nakapangalan din sa kanila. Ay namang bumaba sa pwesto ni Andal kahit na may inilagay ng pansamantalang papalit sa kanya dahil hindi umano pinal ang resolusyon ng board. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Nabawasan na ng 1 milyon ang bilang ng mga Pilipinong naninigarilyo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority na pinondohan ng Department of Health. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Batay sa Global Adult Tobacco Survey o GATS ng Philippine Statistics Authority, mahigit 1 milyon na ang mga Pilipinong tumigil sa paninigarilyo. Batay sa datos, noong 2009 mula sa dating 17 million na smokers ay bumaba ito ng 15.9 million sa taong 2015. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Obial, ilan sa mga nakitang dahilan ng pagbaba ng mga ito ang mga ordinansa at pulisiya ng mga local government unit gaya ng sa Davao City na 100% smoke-free in public places. Malaki rin ang naitulong ng graphic health warnings sa mga pakete ng sigarilyo. We need to do more to prevent 87,000 annual deaths among Filipinos to an annual economic loss of approximately 188 billion from tobacco-related hospitalization and productivity losses. Nakatulong din anya na mapaunti ang mga naninigarilyo ang Anti-Cancer Tax Law o ang Tobacco Tax Reform Law of 2012. Ayon naman sa World Health Organization, isa ang Pilipinas sa may mga pinakamalaking naging pagbaba sa bilang ng mga naninigarilyo sa loob ng 10 taon. The decrease in tobacco use that we've seen here in the Philippines over the last years is truly remarkable also from a global perspective. A 20% relative decrease in only 6 years is one of the biggest drops in any country documented in the past decade. And I really want to congratulate the Philippines for this achievement. Inaasahan ng Department of Health na mas dadami pa ang bilang ng mga Pilipinong titigil sa paninigarilyo, lalo na't nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa nationwide smoking ban sa mga pampublikong lugar pagdating niya mula sa kanyang biyahe sa Myanmar at Thailand. Mula sa Department of Health, Aiko Miguel, humahataw sa balita.
Nakumpiska ng mga tauhan ng Quezon City Police District Special Operations Unit ang mga baril, bala, illegal na droga at isang bomba sa isang tindahan sa Salaam Compound, Barangay Culiat kagabi. Alamin natin ang detalye mula sa hataw na balita ni Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, good morning, June. Sinalakay nga ng Quezon City District Special Operation Unit o DSOU ang isang tindahan sa Salam Compound sa Barangay Culiat bandang alas 9 kagabi. Isang search warrant ang inisyo laban nga dito sa hinihinalang miyembro ng Maoti Group na si Hamil Bahatamil. Ngunit tila natunugan umano nito ang isasagawang pagsalakay ng mga otoridad kaya't nakatakas ito. Tanging ang isang nagngangalang na si Sharif alias Nasip Ibrahim na hinihinalang protektor ng sospek ang nadatna ng mga otoridad sa lugar kung saan nakasukbit pa dito ang isang baril, ngunit usisain ng mga pulis at kung may papeles ang armas ay wala itong maipakita. Nangasiyasati naman ang tindahan, sari-saring mga armas at illegal na droga ang nagtagpuan dito. Kabilang nga June ang dalawang 45 kalibre na baril, isang 9mm machine gun, mga bala, 7 sachet na suspected shabu at isang 60mm mortar na may C4 o pampasabog. Ayon nga kay Police Chief Superintendent Guillermo Eliazar, matagal na nga minamanmanan ang mga suspect. June ang Maoti Group nga ang tinuturong nasa likod ng pagbobomba sa Hilongos, Leyte noong December 28 at pag-iwan ng bomba malapit sa US Embassy. Nasa kustodiya na ngayon ang ng DSOU sa Camp Karingal ang naarestong sospek para sa investigasyon. Mula sa Quezon City, ako si Reynante Ponte. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Nina Bascon, live mula sa Melbourne, Australia. Nina, go ahead. Thank you, Angela. And for the news abroad, suspected mass graves in central Congo on March 11 and 12 in and around the village of Shenki revealed the increasingly brutal nature of fighting in central Congo between the army and local militia. They are believed to cover the bodies of rebel fighters dumped last month following intense clashes. The United Nations said it suspects that Congolese forces killed 84 militia members close to the town of Shimbulu in February. Government spokesman Lambert Mende said the bodies in the mass graves were those of Kamwina Sapu fighters, and it was the group who had buried them, not the army. The leaders of Kamwina Sapu is yet to comment on the matter. In other news, U.S. officials began taking fingerprints of asylum seekers in an Australian-run camp on the Pacific island of Nauru on Monday. Interviews with more than half a dozen detainees on Nauru confirmed the U.S. Homeland Security officials arrived and started meetings with detainees. Australia agreed with former U.S. President Barack Obama late last year for the United States to resettle asylum seekers held in much criticized processing camps in Papua New Guinea and Nauru. In return, Australia would resettle refugees from El Salvador, Guatemala, and Honduras. Trump labeled the agreement a dumb deal in a tweet, but said he would stand by it. Meanwhile, residents in Sydney celebrates the founding anniversary of one of its best-known landmarks, and Early Briones has the news. The iconic Sydney Harbour Bridge is celebrating its 85th year anniversary since it opened in 1932. The construction of the magnificent bridge began in 1924, employing around 1,400 workers. After 9 years of still hard work, the bridge was officially opened to the public by former New South Wales Premier Jack Lang. So we're just visiting Sydney and love walking around Circular Quay and walking over the Harbour Bridge. It's a big structure. It was built, I think, in the 1930s, and it's just a lovely setting with all the water. Seeing the boats coming in, and
and it's a very important bridge. Is obviously very important, linking North and South Sydney. It's an impressive bridge, it is. So it has a big steel construction, and you can see it from anywhere in the town. It has a great height. I think it's 150 meters high. So I think tomorrow or so we'll go up the bridge, at least go on the tower and have a view over the town. The Sydney Harbour Bridge, which weighs 52,800 tons, is not only for tourists alone, but it actually connects the northern and southern sides of the city to serve the public. And just a little bit of trivia, the Sydney Harbour Bridge has been given many names such as Humpback Whale, Symphony of Steel, and its most popular name, the Coat Hanger. A bridge climb would be the ultimate experience for people seeking more excitement and wanting closer look at the Sydney Harbour Bridge. Early Briones, UNTV News and Rescue, Sydney, Australia. And those are the latest news from around the globe this morning. Back to you, Angela. Thank you, Nina. Bascon live from Melbourne, Australia. Samantala, handa na po ang ating mga kasama sa Radio La Verdad 13:50 with Atty. G. Bet at Jocas. Good morning. Morning. Gandang morning. Angel, good morning. Ganda ng kulay ng damit ni Atty. G. Parang baby. Parang ice cream. Baby blue. Parang ice cream lang yan. Powder blue. Baby blue, sky blue. Pagka ito mga summer, kinakailangan parang pang malamig na rin. Mga light colors. Para hindi masyado mainit. Kaya nga dapat yung mga kababayan natin, lagi po kayo inom ng tubig ha. Yes. Napakahirap yung direct heat ng ating At tapos, araw. yung Atty. Mga nagdadala ng mga aso sa kotse, baka maiwanan nyo na nakasarado. Tapos mainit. Hindi lang aso, lalo na bata. 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 Yan ha. Ganun, may mga insidente. Correct. At saka yun nga yung lagi mayroon tayong trapo na panglagay sa ating likuran at yung nga iniinom lagi dahil napakainit. Hindi mo minsan bigla nilang makulimlim sa umaga pero pag bandang pahapon na napakainit, ibang klase. Talaga naman. At sakit ang ating aabutin, sipon ang ating aabutin. Kaya kami dito sa studio, hindi na kami nawala ng sipon. Umiikot ang virus. In fact, ang temperature change, medyo, makikita mo na sa madaling araw, tulad ngayon, medyo malamig. Malamig kanina. And then, mamaya pag lumabas na yung araw, iinit na. So, ang ating katawan, kung mahina-hina ang ating body resistance, we will be susceptible sa araw. Nakita niyo ba yung sakit? Nakita niyo yung 10 pinakamayamang tao sa mundo? Yes, kasama si Henry C. Wala kami doon. Wala kami doon. Malapit na si Atty. G. 11 daw si Atty. G. Lampas kami doon. Kaya Miscellaneous. Akal lang namin yung mga naandun. Lalo yung number one. Friends. Nung minsan pumunta sa Pilipinas, yung nahanap kami nun. Ganun ba? Busy lang kami sa huntahan ni Prof. George. Nung Hindi kami nakapag-meet. pumunta sa Amangpulo, kami nasa may Pasig River. Live na. Sige. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito ang dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. PNP Chief Director General Ronald De La Rosa kinumpirma ang palit-ulo scheme, ngunit bersyon dito ni Vice President Leni Robredo, pinabulaanan ng hepe ng pambansang pulisya. Dating CIDG Regional Director Police Superintendent Marvin Marcos at 18 iba pang pulis na sangkot sa Espinosa Slay case nakatakdang iharap sa Baybay Regional Trial Court ngayong araw. Itinuturong mga utak ng rent tangay scam bigong makadalo sa preliminary investigation ng Department of Justice. At mga miyembro ng kadamay na persahang umuko pa sa pabahay sa Bulacan, binigyan na ng eviction notice ng National Housing Authority. Ngunit Urban Poor Group nagmatigas na hindi aalis sa lugar. PNP Chief Director General Ronald De La Rosa kinumpirma ang palit-ulo scheme, ngunit bersyon hinggil dito ni Vice President Leni Robredo, pinabulaanan ng hepe ng pambansang pulisya. Dating CIDG Regional Director Police Superintendent Marvin Marcos at 18 iba pang pulis na sangkot sa Espinosa Slay case nakatakdang iharap sa Baybay Regional Trial Court ngayong araw. Itinuturong mga utak ng rent tangay scam bigong makadalo sa preliminary investigation ng Department of Justice.
At mga miyembro ng kadamay na persahang umukupa sa pabahay sa Bulacan, binigyan na ng eviction notice ng National Housing Authority. Ngunit Urban Poor Group nagmatigas na hindi aalis sa lugar. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang manggaan ng kotse at motorsiklo sa San Pedro, Laguna kagabi. Ito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa gilid ng kalsada ang driver ng motorsiklo na bumangga sa isang kotse sa National Highway ng Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, pasado alas 10 kagabi. Kinilalang biktima na si Aaron Sagensim, 17 anyos. Kahit walang suot na helmet at safety gear ang biktima, gasgas sa magkabilang hita at kanang braso lamang ang tinamo nito. Ayon sa San Pedro Police, mabilis ang pagpapatakbo ng motorsiklo kaya ito bumangga sa kotse. Pag-u-turn daw siya, pag-u-turn niya, di agad siya nakakuha naman sa ako. Ito naman yung nakamotor. Mabilis pala yung takbo, madulas yung kalsada at gawa na may mga buwang nawala ng control, yun tumama po yung motor sa sasakyan naman. Agad namang nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng First Aid ng biktima. Pagkatapos ay inihatid ito ng grupo sa Amante Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Mula sa Laguna, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa na mayroong palit-ulo scheme sa ilang operasyon ng PNP kontra iligal na droga upang makahuli ng mas malaking sospek. Ngunit inihayag ng hepe ng pambansang pulisya na taliwas ito sa bersyon ni Vice President Leni Robredo. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Yung palit-ulo na version na sinasabi ng Vice President, dinideny ko po yan. Kung meron mang kaso na nangyari doon, I have yet to receive a complaint about that. Itinanggi ni Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga pahayag ni Vice President Leni Robredo na gawain nilang hulihin ang kaanak ng isang drug suspect upang mapilitan itong sumuko sa kanila. Sinabi ni General de la Rosa na bagamat totoong may nangyayaring palitulo sa ilang malalaking drug operation ng PNP ay malayong malayo ito sa bersyon ni VP Robredo. Yung palit-ulo scheme na common practice ng police wherein yung ikaw nahuli kita, may drugs, pusher ka. Ngayon, palit-ulo, ilaglag mo yung sino yung supplier mo o sino yung drug lord na nasa taas. Kung masabi mo yan, hindi naman actually papalayain, depende na kung for a lesser offense. Imbes na Section 5, yung pushing, your selling, ang magiging Section 11 na lang, possession, mere possession. So, for a lighter offense, sige, pwede na itong lighter offense ang ikakaso ko sa'yo, basta sabihin mo sa akin kung sino yung source mo. So, yan ang palit-ulo. Nilinaw din ni PNP Chief na walang nakarating sa kanya na sulat mula sa pangalawang Pangulo kaugnay ng umano'y hiling nitong impormasyon tungkol sa anti-drug war. Wala ko natanggap. Honestly, wala ko natanggap. Kahit na ordinaryong tao, kahit hindi Vice President magreklamo sa akin, aaksyonan ko talaga yan. Lalo na we are deep into our internal cleansing program. Ayaw natin mangyari yan. Samantala, hihilingin naman ng Volunteer Against Crime and Corruption na mag-public apology ang Vice President dahil sa mga naging pahayag nito sa kanyang YouTube video. We will ask her officially to make a public apology. Mula sa Campo Crame, Lea Ilagan, humahataw sa balita. Hindi nakadalo sa preliminary investigation ng Department of Justice ang mga pangunahing respondents sa tinaguriang rent tangay scam. Nais naman ng isa sa mga biktima na iurong na lamang ang kanyang reklamo dahil nabawi na niya ang kanyang sasakyan. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Humarap kahapon sa preliminary investigation ng Department of Justice ang mga biktima ng rent-tangay scam upang pagtibayin ang kanilang reklamo laban sa mga nasa likod ng modus operandi. Dumalo rin sa pagdinig ang ilan sa mga respondent, ngunit hindi nagpakita ang itinuturong mga utak ng scam na sina Rafaela Anunciacion at Tychicos Nambio.
Ayon sa abogado ni Marilu Cruz na naging ahente ni Anunsasyon, biktima rin ang kanyang kliyente. Katunayan, nag-hire na rin sila ng hiwalay na reklamo sa Piskalya ng Bulacan laban kay Anunsasyon. Patutunayan namin na itong mga kliyente namin ay innocent at mga biktima rin sila. At wala pong katotohanan na itong mga kliyente ko ay kasama sa mga nagplano at nagsagawa ng ganitong uri ng scam na tinatawag nilang rentangay. Pinag-iisipan naman ng isa sa mga nabiktima ng scam na iurong na ang kanyang reklamo. Ayon kay alias Scam, nabawi na rin naman niya ang kanyang unit at ayaw na niyang maabala pa. Wala namang naging atraso sa akin yung tao. Maging yung rental naman niya, binayaran niya naman. Kumbaga, settle naman lahat. Itutuloy ng DOJ ang preliminary investigation sa darating na Lunes upang tanggapin ang counter affidavit ng mga respondent. Nahaharap sila sa reklamong estafa dahil hindi umano nabayaran ang napagkasundo ang renta sa mga sasakyan at naisanla ang iba sa mga ito nang hindi alam ng may-ari. Mula sa lungsod ng Maynila, Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Inilagay ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin ang suspect sa road rage shooting incident sa Cebu City. Isang Immigration Lookout Bulletin order ang inilabas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II laban kay David Go Lim Jr. at pinababantayan ang posibleng pag-alis nito ng bansa. Ayon sa kalihim, layunin nito na hadlangan ang anumang pagtatangka ng sospek na makatakas sa pananagutan sa insidente. Mismong ang biktimang si Efraim Nunal Montalvo ang kumilala sa sospek na siya umanong namaril sa kanya matapos ang alitan sa trapiko sa Barangay Camputao, Cebu City noong linggo. Mayroon na lamang 7 araw ang mga miyembro ng grupong Kadamay upang umalis sa mga pabahay ng pamahalaan sa Bulacan na iligal na inukupa ng mga ito. Ito ay matapos na ibigay kahapon ng National Housing Authority ang eviction notice para sa mga ito. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Sinimulan na ng National Housing Authority o NHA ang pagbibigay ng eviction notice sa mga miyembro ng Kadamay na sapilitang umukupa sa ilang pabahay ng pamahalaan sa Pandi, Bulacan. Unang pinuntahan ng NHA ang Villa Elis sa Barangay Masuso, kung saan mahigit sa 240 miyembro ng Kadamay ang umukupa sa mga pabahay. Nagbantay naman ang Philippine National Police upang masigurong walang gulong mangyayari sa lugar. Actually, yung units dito is 324 na occupied lahat. After 7 days, mag-iintay kami ng order galing sa taas kung paano namin i-serve ulit yung susunod na order. So, siyempre, iwasan natin na magkaroon ng masaktan, lalo na yung mga bata, kababaihan. Ayon kay Leonora Nagales, Community Relations Officer ng NHA Bulacan, bibigyan nila ng 7 araw ang mga militante na lisanin ang pabahay at kung hindi magkukusa ay gagamit na sila ng puwersa upang paalisin ang mga ito. Ngunit sa kabila nito, nanindigan pa rin ang ilang miyembro ng Kadamay na hindi aalis sa lugar. Kung utos na nga ng nakakataas sa amin, pwede kaming umalis. Pero pag sa ngayon, hindi pa. Gawa nang wala pa kaming natatanggap na galing sa taas eh. Sa akin lang, parang ayaw kong umalis. Never pong mangyayari na lalaban po kami. Kung talagang utos po ni Duterte, may pag-uusap naman po ngayon eh. Hindi lang po. Susunod po kami kung nasa tama at kung kami ibibigyan ng tugon. Samantala, nagkaroon naman ng negosasyon sa pagitan ng NHA at Kadamay sa Pandi Residences 2 at 3 sa Barangay Mapulang Lupa. Pumasok na rin ang social workers mula sa Department of Social Welfare and Development sa Pandi Residences 2 dahil nagkakasakit na ang ilang mga bata. Kasama ang Bulacan News Team, ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Ang pagbuo ng bukod na Housing Department ang isa sa nakikitang solusyon ng isang mambabatas upang mapunan ang backlog sa mga pabahay ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Victor Cusare. Sa datos na hawak ni Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement Chairman Senator Joseph Victor Ejercito, nasa 5.5 million housing units ang backlog ng pamahalaan sa pabahay. Ang problema, nasa 200,000 hanggang 300,000 units lang ang kayang magawa ng pamahalaan sa loob ng isang taon. Isa sa nakikitang solusyon ng mambabatas para dito ay ang pagbuo ng isang departamento para sa pabahay o housing department. So we have to increase our production to about 500,000 to 1 million so that we can solve the housing backlog.
And it will only take a full-fledged housing department to do that. We can speed up processes, we can speed up permits and plans and everything, no? Sa naturang departamento, pag-iisahin ang kasalukuyang 6 na housing agency ng pamahalaan. Umaasa ang senador na maipapasa ang panukala bago mag-adjourn ang 17th Congress. Anya, hindi marahil na paghandaan ng pamahalaan ang mabilis na paglobo ng populasyon sa Pilipinas kaya lumaki din ang backlog sa pabahay. Now that we know the population growth, that we now have to channel more of our resources into building more houses. Isa din sa isinusulong ng mambabatas ang in-city relocation sa mga informal settlers sa Metro Manila at ibang urban areas upang maiwasang maging paulit-ulit lamang ang problema. Para wala na yung dislocation from work. Kasi ganun din if they get dislocated from work, there's no livelihood dun sa mga relocation sites, nagbabalik din. So it has been a vicious cycle. Mula sa Davao City, ako si Victor Cosare, humahataw sa balita. Idinadaing ng ilang may-ari ng trucking services at grocery stores ang posibleng maging epekto ng light truck ban sa operasyon at kinikita ng kanilang negosyo. Ito ang hataw na balita ni Joe Anano. Sinimulan na kahapon ng MMDA ang panguhuli at pagpapataw ng 2,000 pisong multa sa bawat motoristang lalabag sa ipinatutupad na light truck ban. Kaya naman nababahala ngayon ang ilang may-ari ng trucking services at grocery stores sa posibleng maging epekto nito sa kanilang mga negosyo. Idinadaing ni Mang Lito, may-ari ng isang trucking service, ang mas limitadong oras ng kanilang operasyon dahil sa umiiral na light truck ban. Aniya, sa halip na mas mabilis nilang maihatid ang mga produkto sa kanilang mga kliyente, posibleng mas palawigin pa nila ang oras ng kanilang operasyon sa gabi upang makabawi sa kanilang mga customer. Malaking problema rin sa amin yan kasi kung yung daan na mapapaigsi namin in terms of number of hours travel and yung consumption namin, mas mabuti na kung makakadaan kami ng EDSA, which is sabi ko, malapit-lapit yan sa mga kliyente sineservisyohan namin. So talagang sakripisyo, imagine, yung gabi dapat natutulog yung mga tao, papahinga, lalabas, maghahanap buhay, para lang makasunod doon sa... May ilang grocery stores naman ang mag-a-adjust na lamang sa pag-order ng kanilang mga supply upang mabawasan ang oras ng kanilang mga delivery. Pero we will probably, increase our order size just a little bit more so that protected naman kami at hindi naman, caught off guard. Paglilinaw ng mga ito, hindi naman sila tutol sa implementasyon ng bagong traffic scheme. Subalit apela nila sa MMDA, dapat natiyakin ng ahensya na maluwag na madaraanan ng mga maliliit na truck ang mabuhay lanes upang hindi na ito makaabala sa kanilang operasyon. Mula sa Makati City, ako si Joe Anano, humahataw sa balita. Libo-libong trabaho ang maaaring mapasukan ng mga kabataan ngayong summer sa ilalim ng Special Program for Employment of Students na naglalayong matulungan ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Mag-apply ang mga kabataang nais sumailalim sa Special Program for Employment of Students o SPES ng Department of Labor and Employment at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of Education. Libo-libong trabaho ang nakalaan para sa mga kabataang nais kumita ngayong bakasyon. At upang mas marami ang maka-avail sa naturang programa, nagkaroon ng ilang pagbabago sa requirements nito. Ang layunin nito, bigyan ng trabaho yung 15 to 25 years old. Pero ng mga nakaraang panahon, taon, ang tinatanggap lang ng SPES program natin ay 18 to 25. So this year, binaba natin sa 15 dahil nga doon sa K-12 program. Ayon doon sa batas, kailangan deserving and poor, no? So yung annual family income, combined family income, hindi tataas sa 143,000. Bukod sa mga estudyante, bukas din ang programa sa mga out-of-school youth na nais magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa susunod na pasukan. Ang Special Program for the Employment of the Students o SPES ay nakasaad sa Republic Act No. 9547 na naglalayong matulungan ang mga kabataan sa pantusto sa kanilang edukasyon. Para sa mga nais mag-apply sa programang ito, pumunta lamang sa mga tanggapan ng DOLE
public employment services offices o sa mga opisina ng kagawarang nag-o-offer ng SPES at dalhin ang mga sumusunod na requirements. SPES application form, birth o baptismal certificate, income tax return ng mga magulang. Kung wala nito ay Certificate of Tax Exemption o di kaya Certificate of Indigency mula sa barangay at Form 138 o class card para sa mga estudyante. Ang deadline of application ay sa March 27. Mula sa Quezon City, Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, makibalita tayo kay Bert Cerudo live mula sa Dubai. Bert, go ahead. Thank you, Anja. And for the news abroad, European Commission says it is prepared for British Prime Minister Theresa May to trigger Brexit. The European Commission announced on Monday that the Premier will write on March 29 to the European Union and trigger Article 50, the formal notification of the United Kingdom's intention to leave the European Union. The letter next Wednesday will start the clock ticking on a 2-year countdown to Brexit and allow negotiations to start between London and Brussels in the coming weeks. Meanwhile, a total of 26 teams from 15 countries converged in Abu Dhabi, UAE for the first ever Mohammed bin Zayed International Robotics Challenge held from Thursday to Saturday. All teams competed in 4 challenges, wherein the teams from China's Beijing Institute of Technology, the Germany's University of Bonn, won titles of the first 3 challenges, each team winning a prize of over $320,000 US. The University of Bonn in Germany won the Grand Challenge. المسابقة هذه لتعزيز جهود البحث في مجال الروبوت والتكنولوجيا. المغزى من هذه البطولة هي رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة ما بعد النفط. In other news, Canadian school teacher Maggie MacDonald was awarded the prestigious $1 million Global Teaching Prize in Dubai on Sunday. MacDonald was awarded for her work helping native Inuit students in Quebec, where youth suicide had become a problem. Among her recognized achievements, MacDonald helped set up a fitness center for her students, a community kitchen for the village, and promoted attendance at suicide prevention classes. MacDonald says she intends to use prize money to promote environmental awareness among Inuit youth. And when you provide healthy opportunities and healthy platforms for them, that they climb on top of those platforms and turn them into podiums. That's what I've seen happen. And those are the latest news from around the globe this morning. Back to you, Angela. Thank you, Bert Cerudo, reporting live from Dubai. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At narito naman ang mga balitang dapat abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Duterte nasa Thailand na para sa kanyang 2 araw na official visit. 3 Memorandum of Cooperation inaasang malalagdaan sa nakatakdang extended bilateral meeting ngayong araw. Mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Binangonan, Rizal natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Winner-take-all match ng Malacanang Kamao at PNP Responders para sa UNTV Cup Season 5 Championship title. Mamayang gabi na sa Smart Araneta Coliseum. At halos 3,000 manonood mula sa Metro Manila at Karatig Lalawigan dumagsa sa special screening ng advocacy film na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Pangulong Duterte nasa Thailand na para sa kanyang 2 araw na official visit. 3 Memorandum of Cooperation inaasang lalagdaan sa nakatakdang extended bilateral meeting ngayong araw. Mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Binangonan, Rizal natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Winner-take-all match ng Malacanang Kamao at PNP Responders para sa UNTV Cup Season 5 Championship title mamayang gabi na sa Smart Araneta Coliseum.
Halos 3,000 manonood mula sa Metro Manila at Karatig, Lalawigan dumagsa sa special screening ng advocacy film na Isang Araw, ikatlong yugto. Sa detalye po ng mga balita, 3 Memorandum of Cooperation ay nasa ang lalagdaan sa nakatakdang extended bilateral meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Thailand National Government officials ngayong araw. Mula sa Bangkok, Thailand, narito ang ulat ni Rosalie Cos live. Good morning, Rosalie. Good morning, June. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Dumating na nga dito sa Bangkok, Thailand si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang delegasyon. Ito ang pangalawang pagkakataon na bumisita dito si Pangulong Duterte at ngayong araw ay opisyal nang nag-umpisa ang kanyang 2-day official visit. Alas 4:30 mamayang hapon, Thailand Standard Time, isang welcome ceremony ang inihanda ng Thai Cabinet at Diplomatic Corps kay Pangulong Duterte at sa delegasyon nito. May extended bilateral meeting din ng Philippine-Thailand government kung saan inaasahang mapirmahan ng 3 Memorandum of Cooperation sa sektor ng Science and Technology, Agriculture at Tourism. Pangungunahan naman ni Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang inihandang dinner para kay Pangulong Duterte. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand Mary Jo Aragon, may scheduled meeting din bukas si Pangulong Duterte sa Thailand business sector, mga kinatawan ng Chamber of Commerce at maging sa ilang Thai senators. Layo nito na maipaalam sa mga negosyante ng Thailand ang mga programa ng pamahalaan ng Pilipinas para sa ekonomiya at upang mapatatag pa ang trade at investment relationship sa kanila. June, significant ang pagparito ni Pangulong Duterte sa Thailand dahil sa susunod na taon itong bansa naman na ito ang mangunguna sa ASEAN, kaya inaasahan ang muling pagparito rito ni Pangulong Duterte. Malapit na ring ipagdiwang ang ika-70 taong pagkakatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at Thailand, kung saan ang Thailand ang isa sa pinakamatagal ng kapartner ng Pilipinas. Mula rito sa Bangkok, Thailand, Rosalie Cos para sa Humahataw na Balita. Maraming salamat, Rosalie Cos. Ipinagmamalaki naman ng mga Pilipino sa Thailand ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga overseas Filipino workers doon, nadagdagan ng respeto ng ibang lahi sa mga Pilipino nang umupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Mahigit 14,000 Pilipino ang naghahanap buhay sa Thailand at karamihan sa mga ito ay nasa Bangkok at pawang mga English teacher. Isa rito si Julie Macariola, 4 na taon nang nasa Thailand bilang isang guro habang nag-aaral ng master's degree. Hindi man niya binoto si Pangulong Duterte noong nakalipas na eleksyon, sabik pa rin niya siyang makita ito ng personal. Proud din siyang maging Pilipino at isang dahilan ay si Pangulong Duterte na hinahangaan ang kanyang mga kamag-aral na iba ang nationality. Sa school kasi nagtitake ako ng master's degree, hindi sila Thai, from Britain, from America, parang gusto nila na can we have your president, parang ganoon po. So after his term, pwedeng mahiram namin siya, parang they like him actually. So ano ba yung effect niya sa inyo? I feel proud. I feel very proud na wow, yung presidente ko gusto rin ng taga-ibang bansa pa, ganun po. I feel very happy actually. Ganito rin ang pakiramdam ng iba pang OFW na nasa Thailand. Ayon sa kanila, nadagdagan ang pagrespeto ng ibang lahi sa mga Pilipino dahil kay Pangulong Duterte. Mas panatag din ang kanilang loob dahil sa pangako nitong pagsugpo sa iligal na droga at kriminalidad sa bansa. Ang tingin nila sa mga Pinoy, lalong-lalo na pagkaupo po ng ating pong Pangulo. At sa amin din po namang mga OFW, kung nung umuwi po ako, parang mas safe na kung sasabihin ko po. And then, mas mabilis na po yung mga transaction when it comes sa mga airports po. Parang hindi na kami nangangamba. Opo, yun po. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Thailand Mary Jo Aragon, maging ang mga Thai national hanga kay Pangulong Duterte at malaki rin ang naging epekto ng pagdalaw nito sa Thailand noong 2016 upang magbigay galang sa yumaong Thailand King na si Pumipol Adulyadej. The Thai people here have issued positive statements about the election of President Duterte, and in particular, they were very touched by the gesture of the president when he came here on November 9 last year to pay his respects to the late king
His Majesty King Bhumibol Adulyadej. So very, very touched ang people of Thailand, even the government officials, those I have met with, it was really very touching for many of the Thais. Samantala, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga Pilipinong nagpaparehistro para sa Filipino Community Meeting kay Pangulong Duterte sa Miyerkules. Sa huling update ng Embassy ng Pilipinas sa Thailand, umabot na sa 1,900 ang lalahok sa naturang event. Mula rito sa Bangkok, Thailand, Rosa Licoz, humahataw sa balita. Mula sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon na imbaga bigat. Bradley. Wen agyamanak Jun na imbag na bigat kenyam. Dagitoy ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon region. Mabalinan nga mapan sa jay lokal nga gobyerno jay pasetda dagiti estudyante kan out of school youth nga mangayat nga agtrabaho kan agsweldo ita nga bakasyon. Daytoy ti detalye. Nasurok nga 8,000 nga summer jobs iti maisagana iti lokal nga gobyerno iti Cordillera kan Department of Labor and Employment para kadagiti agtutubo sa jay probinsyada ita nga bakasyon. Daytoy ket babaan iti special program for the employment of students when no spes. Kinuna ni Regional Director Ezekiel Guzman, may lokot daytoy ang programa para kadagiti naririgat nga estudyante, dagiti out of school youth, kan dagitoy anak ti displaced overseas Filipino workers. Which will provide an opportunity for employment sa ating mga estudyante to work during this summer, and they will be compensated. At meron silang gagamitin po sa kanilang pag-aaral. Mangita ti departamento, iti 7 milyon nga pondo para sa jay nga programa. So, ang purpose lang namin ito is to let itong mga kabataan natin who are in this school to have an experience on the value of work, para pag pumasok sila formally sa world of work, alam nila lang kung ano dapat ang attitude and character that they should possess. Iti lokal nga gobyerno kan dagiti sarili nga Public Employment Service Office iti mang asikaso iti screening dagiti aplikante. Masapol laang nga mga wit dagiti aplikante iti birth certificate, voter certificate, income tax return, kadagiti naganak kan application form. May nga may lokot nga trabaho ket clerical jobs, pagwadan ket encoding, administrative jobs, ken dadumapay. Manipod, Baguio City. Siya ni Bradley Robusa, humahataw sa balita. Maitulungan iti Department of Agriculture Calabarzon dagiti akin bagi iti talon sa jay resyon nga mangayat iti farm school ken farm tourism ditoy Pagilian. Daytoy iti report ni Sherwin Kulubong. Pinangunahan ng Department of Agriculture Calabarzon ang conference ng mga stakeholders ng mga farm sa bansa sa Los Baños, Laguna. Layo nitong hikayati ng mga farm owner na gawing farm tourism at farm school ang kanilang mga sakahan upang makatulong sa food security sa bansa. Sa pag-aaral ng UN tsaka ng FAO, ang pagdating ng after 30 years, napakalaga ng role ng mga small and family farmers. Sila yung, again, ayon sa kanilang pag-aaral, ang magpapakain sa mundo when it comes to agriculture and food. So napakahalaga ng kanilang role sa atin sa buong mundo para ma-ensure natin na meron tayong sapat na kakainin pagdating ng panahon. We want to encourage them to maintain their family farms kasi that is very important for our food security in the next generation. Positibong naging pagtugon ng mga farm owners sa Calabarzon sa malaking tulong ng programang ito sa kanilang negosyo. Tiniyak naman ng Department of Agriculture ang kanilang suporta sa mga nagnanais na magkaroon ng farm school at farm tourism sa kanilang mga lugar. Tinutulungan natin sila na mag-evolve into tourist farms, yung mga farms na talagang kahit nagsisimula sila, bibigyan natin ng intervention kasi gusto natin na itong mga maliliit na mga farms na to mag-evolve into mas malalaki at mas magagandang mga sakahan.
Noong isang taon na aprubahan ang Farm Tourism Development Act of 2016 na naglalayong makahikayat ng mga turista makapagturo sa mga nagnanais pumasok sa pag-aagrikultura at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Mula sa Laguna, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Agyamanak Bradley Robusa live mula sa Baguio City. Wala naman sa Davao City, makibalita tayo kay Victor Cosare. May buntag, Victor. Kalani ang mga balita gikan sa Mindanao Region. Nagpahinumdom ang Department of Education Zamboanga sa mga school administrators sa probinsya kung unsa ang mga regulasyon sa pagpatigayon o graduation ceremonies. Si Dante Amento sa balita. Mas fuerte ay asebisya el Departamento de Educación de Zamboanga el graduation rights del mga elementarya y secundaria eskwela na syudad, partikularmente na mga publiko eskwela. Este para asigurao kita sige sila na Department Order numero 8 del DepEd Nacional. Asigon con Dr. Peter Natividad del DepEd Zamboanga necesita queda simple lang el graduation ceremonies que ay conduce antes de o na Abril 7. Tamanda acorda también el que prohibido el taman colecta del maskin cosa graduation o moving up fee. Si tiene contribución igual como para na annual yearbook, necesita voluntario este por medio de acuerdo del Parents Teachers Association o PTA. Aura signed by the newly confirmed secretary, si Ma'am Secretary Briones, no? Leonor Matulis Briones, can reiterate that graduation rites should be simple but meaningful. Moving up shall only involve learners, parents, and school officials. Si pwede también hacer na mga-eskwela el mga-graduation rites para no hay mas gasto. Mientras tanto, ya permite también el DepEd Zamboanga City Division el mga-lejos barangay como mga-island barangays que avance mas temprano el di ila graduation ceremony. In the case of Division of Zamboanga City, tiyan kita mga island schools, mga park-lang schools, ya tolera kita kanila as dila graduation earlier, no? Perhaps 4 or 5. Depende na dila compliance or completion del mga competencies. Estaba na syudad de Zamboanga, iyo si Dante Amento, humahataw sa balita. Usa ka bagong atraksyon ang pagahimuon sa Davao City Tourism Office aron makaaghat og mas daghan pang turista. Ani ang report ni Janice Inhente. Isugdan na sa lokal na panggamhanan sa Davao City ang pagpanghinlo sa Santa Ana Wharf na tukuran og Baywalk. Tumong sa proyekto na mapanindot ang lugar ug maghatag og dugang na atraksyon sa syudad. Butangan usab kini og parke, mga punuan ug pananom. Ma'am, hindi ho natin siya gagastosan ng malaking malaki. Usa ang Santa Ana Wharf sa dungguanan sa mga sakyanan padulong og Samal Island ug diri usab nagadunggo ang mga lancha nga ginasakyan sa mga gusto mag-island hopping. Dili tangtangon ang pantalan sa higayon nga mahumana ang Baywalk. Magbutang pa ang city government og tarong nga terminal aron komportable ang mga pasahero. Yung sa last meeting po namin, and that was before the araw, there were already marching orders to clear the area already, to clean it up already, and then to start doing work on the area. Gilauman sa buwan sa Mayo makakita na og dakong kausaban sa Santa Ana Wharf. Ginadasig usab sa City Tourism Office ang mga pribadong organisasyon sa Dakbayan nga mutabang sa pagpanindot sa Santa Ana Wharf. Davao City tayo, and then we have tourists going in that area. We cannot let it go na ganun ho yung itsura. So, pagandahin na lang po natin, di ba? In the best way that we can, yun po yung mangyayari. Gikan sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. O gana ang mga balita gikan sa habagatang bahin sa Pilipinas. Balik diya sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare. Samantala, alam
Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa kay Jane Robles, live mula sa Ho Chi Minh, Vietnam. Go ahead, Jane. In China, a new batch of cultural relics containing silver and golden ingots and accessories have been found at the bottom of Minjiang River in Pengshan, county of southwest China's Sichuan province. The treasure supposedly once belonged to Zhang Xianzhong, the leader of a peasant uprising that occurred during the late Ming Dynasty from 1368 to 1644. The finding provides proof that Zhang hid his silver ingots in empty tree trunks. The first trunk was found Thursday afternoon. In South Korea, a ceremony was held on Monday in Incheon, South Korea, to encoffin the remains of 28 Chinese soldiers killed in the Korean War. The bodies will finally be returned to China after almost 7 decades. The remains were unearthed between March and November last year. The handover is scheduled for Wednesday at the Incheon International Airport. The Chinese Air Force will fly them home. This is the 4th year for South Korea to hand over the remains of Chinese soldiers killed in the Korean War under the terms of a 2013 agreement. In other news, movie stars from upcoming animated movie Smurf, The Lost Village, came to the United Nations headquarters in New York to celebrate International Day of Happiness on Saturday. The actors were joined by a trio of young students who were recognized for their work to make a world a better place. The students were honored for inventing a containment device to prevent offshore oil spills, a girl empowerment initiative, and advocating for social justice issues. All in line with UNICEF and United Nations Foundation's Small Smurf Big Goals campaign that rounds off with International Day of Happiness on March 20th. Well, we're here to award young people for stepping out and teaching the rest of the world how to take care of our planet. And those are the latest news from around the globe this morning. Back to you, Monica. Thank you, Jane Robles, live from Vietnam. Halos 1,300 residente na isang barangay sa Binangonan, Rizal ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Jenica Cruz. Muling nagsagawa ng serbisyo publiko ang UNTV sa Binangonan, Rizal. Marami sa mga kababayan natin dito ay mahihirap lamang at ang pangunahing ikinabubuhay ay pangingisda. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang himpilan na paunlakan ang hiling ng libreng medical mission ng Santo Niño Multipurpose Cooperative. Agad na tinungo ng UNTV kasama ang Members Church of God International ang Barangay Bilibiran upang mabigyan ng atensyong medikal ang mga residente rito. Tulad na lamang ni Aling Viena na isinama ang kanyang tatay na si Mang Rodrigo upang mapatignan sa doktor. Siguro mga 2 months. 2 months po. Nung unang magpa-ECG po siya, nalaman namin. Noon naman, barado lang yung kanyang puso. Ngayon, lumalaki. Kaya pala nagkakamanas siya. Nakalibre po kami ng x-ray, tsaka yung ECG po, tsaka yung mga gamot po niya. Si Aling Margarita naman ay nabigyan ng libreng salamin. Okay naman, eksakto yung binigay na salamin. Maganda kasi nakakatulong sila sa tao. Umabot sa halos 1,300 ang napaglingkuran sa libreng medical, optical, pedia at dental services. Bukod pa rito ang nabigyan ng libreng gamot. Mayroon din natulungan sa kanilang problemang legal. Nagpapasalamat naman ang barangay captain ng Bilibiran sa UNTV at MCGI dahil sa walang sawa nitong pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Tanggap, gusto kong ulit-ulitin, ako'y nagpapasalamat sa dating daan. Despite na maraming lugar na kayong binibigyan ay na-priority nyo ang aming barangay. Talagang very thankful po ang aming barangay. Salamat marami. Binigyan pagkilala naman ng Santo Niño Multipurpose Cooperative ang UNTV at MCGI dahil sa walang sawa nitong pagtulong sa ating mahihirap na kababayan. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay.
Mamayang gabi na po ang pinakaabangang winner-take-all match ng Malacanang Kamao at PNP Responders para sa championship title ng UNTV Cup Season 5. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Handang-handa na ang 3-time runner-up PNP Responders sa kanilang all-out war kontra Season 3 runner-up Malacanang Kamao para sa kanilang winner-take-all match ng UNTV Cup Season 5 Finals mamayang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Desidido ang PNP na wakasan na ang bansag sa kanila na bridesmaid sa kanilang ika-4 na attempt sa kampyonato sa natatanging liga ng mga public servant. I told them kasi this make or break for us, di ba? So wala nang tomorrow. Talagang yung all out na kami. All out, wala na talagang bukas to eh. Talagang yung one game winner take all na lang talaga eh. Kaya talagang hard kami and yung mga adjustments namin. So talagang minamaster pa namin lahat ng mga adjustments namin. Matatanda ang naipwersa ng Responders ang rubber match matapos talunin sa Game 2 ang Kamao team sa score na 67-61. Naging susi sa tagumpay noon ng PNP ang mahigpit na depensa upang mistulang lagyan ng posas ang mga key players ng Kamao team. Ang pagdating ng mga last minute talagang ang kailangan talaga dyan yung matinding depensa, ma-stop namin talaga. Hindi talaga dapat sila makashoot. Kung hindi kami makashoot, dapat talaga hindi sila makashoot. Yun yung mentality namin. At ngayong last game, ayon kay Coach Eric Samson, mas malaking adjustment pa ang kanilang inihanda. So definitely mag-adjust kami in terms of yun nga sa opensa, sa depensa. Tapos dagdag pa kami ng konting adjustment namin. Pero 100% kailangan 100% kaming full effort. At the same time, siyempre last game na to eh. So bigyan namin the best, 101 best para sa game na to. Ayon pa kay UNTV Cup 2-time MVP Olan the Sniper Umiping, isa sa kanilang inspirasyon sa paglalaro sa UNTV Cup ay ang kanilang beneficiaries. Simulat sa pool naman nagsimula UNTV Cup, ang inisip lang namin talaga yung makapaglaro kami and makapag-donate kami sa charity namin. So hindi naman namin na pinapressure yung sarili namin, talagang kaibiganan lang talaga to. Kaya pagka may best player, nandoon lang kami lahat kasi walang best player sa amin eh, best team meron. Sama-sama kami. Kung ang Malacanang supporters at fans ay hinihikayat na magsuot ng kulay pula sa pagpunta sa Araneta Coliseum, color blue naman ang para sa PNP Responders. We are inviting all of the PNP Responders fanatics. Sana po, supportahan niyo po. Keep on supporting PNP Responders. At sana rin po naman makuha namin itong game din ito. Para po sa inyo to. Mula sa Quezon City, Bernard Dadis, humahataw sa balita. Libo-libong mga kababayan natin, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan ang dumagsa sa special screening ng advocacy film na Isang Araw, Ikatlong Yugto. Narito ang report ni Aiko Miguel. Alas 4 pa lamang ng hapon, mahaba na ang pila ng mga kababayan natin na sabik ng mapanood ang ikatlong bahagi ng Isang Araw the Movie sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Tinatayang nasa 3,000 manonood ang dumating mula sa iba't ibang lugar sa National Capital Region at maging sa mga probinsya ng Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Mindoro at Romblon. Tulad ni Mang Jun na nanggaling pa sa norte at bumiyahe ng malayo para lamang mapanood ang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Kasi dun sa una at ikalawa, ang ganda na eh. Talagang may maraming lessons na matututunan, maraming mga bagay na hindi mo makikita sa ibang mga movie. Na dito talaga meron siyang, kumbaga yung mga dialogue, mga nila, script, biblical eh, may mga Ilan pa sa mga manonood ang nagpahayag ng kanilang excitement sa itinuturing na one-of-a-kind film. Sobrang dream kong mapanood talaga yung Isang Araw lang. So itong opportunity na binigay sa akin, sobrang overwhelming. Tapos overall the movies, wala akong masabi. Actually, pangalawang beses ko nang pinanood siya kasi maganda talaga yung message na ibinibigay ng Isang Araw. Kasi hindi lang siya
pelikula na napapanood natin, ordinary na pelikula, kundi talagang meron siyang binibigay na mga aral na nakikita natin sa Bible. Dumating din sa special screening ang ilan sa miyembro ng cast ng pelikula na sina Miss Jana Trias at Joseph Ison. Ayon sa kanila, ito ang unang pagkakataon na mapanood nila ng buo ang naturang advocacy film kung saan naging bahagi sila. Ako talaga gusto ko i-advocate ko rin na mapanood sana ng mas marami pa in everybody. Ako kasi I'm Catholic pero cast ako, pero talagang I treasured this moment and this experience with Kuya Daniel. Sa lahat po ng mga hindi pa nakakapanood, sana po suportahan po natin yung ganitong advocacy film na ginagawa po ni Kuya, dahil ito naman po ay makakatulong din sa paglaganap ng salita ng Diyos. Itong pelikula na to, iba dun sa pelikula na napapanood natin o napanood na natin. Tulad ng dalawang naunang pelikula ng Isang Araw, muling nakapagbukas ng puso ng mga manonood. Ang mensahe sa bawat eksena ng Isang Araw, ikatlong yugto advocacy film sa panulat at direksyon ni Kuya Daniel Razon. Makikita sa mga manonood ang sari-saring emosyon. May mga umiyak, natatawa, at may mga naantig ang puso sa mga makabagbag damdaming eksena. Ang proceeds ng special screening ng advocacy film ay mapupunta sa mga special project at public services ni Kuya Daniel Razon. Mula sa Pasay City, ay Miguel, humahataw sa balita. Saan kayo susunod, ano? Gusto ko sana pumunta kagabi kasi layo sa PICC. Sa PICC. Pag dito na sa Quezon City, baka dyan sa may bandang, yung dome ba dyan, sa malapit sa atin? Oo, dyan sa malapit, sa tumbling. O kaya sa isang lugar dito medyo malaki-laki. Oo. Kasi sinasabi mo, di ba, may mas magandang di ba? Oo, parang yung una kasi natin napanood, parang director's cut ba yung producer's cut yung napanood natin. Ito ngayon, parang may mga dadagdag ata or may mga, basta na mas iba. Magandang, mas magandang version na. O speaking of Isang Araw, gusto ko lang din i-take yung chance na to, na personally magpasalamat doon sa mga kababayan natin dyan sa Dubai. Hindi lang kasi mga taga Dubai ang pumunta sa Dubai para manood. Meron din from Abu Dhabi. Mga taga UAE mismo. Oo, yung mga taga UAE. Lahat talaga sila nagpunta. Libo yung mga taong pumunta para manood. I'm sure mapapakita rin natin one of these days yung naging experience natin dyan. Pero maraming salamat po. Napaka-warm ng welcome nila. Yes. At kaugnay nga mamaya ang gabi ay ang UNTV Cup. Ito naman. Ito na, last na talaga to. Oo. Ikaw, parang gusto mo manalo yung PNP dahil... Ano sinabi? Pangatlo na nila to pag nagkataon, di ba? Kaya ako kasi gusto ang PNP. Parang naawa ka ba? Hindi naman. Pero parang nararamdaman ko rin kasi sa kanila yung gutom ba? Kasi hunger. Pangatlo ba? Pangatlo na nila itong salang sa championship. Oo, diba? Parang ang Malacanang naman, pangalawa ngayon. Pangalawa ngayon. So gutom din? Gutom na gutom din to. Talagang dalawang kumbaga hindi magpapauna itong dalawa na to. Pero gusto ko malaman, yung bang Malacanang umabot sa Game 3? Dati? Oo. Hindi, na 2-0 sila. Hanggang Game 2 lang din sila. Kasi ang PNP, hindi rin pa nakapag-Game 3, di ba? Hindi, nag-Game 3 sila dati, di ba? Nakapag-Game 3 ba? Nag-Game 3 sila last ng AFP, last season. Nag-Game 3 sila. Kasi advantage pero din yun. Sa mga gustong manood mamaya, libre po yung ticket na yan. Magabang lang po kayo sa gate ng Smart Araneta Coliseum. First come, first serve po yan. Mamimigay ng tickets? Red gate, sa green gate. Mamimigay, dun mismo. Pila lang sila dun mamaya. Para mapanood nila ng libre itong championship game ng PNP Responders at Malacanang Kamao. Yes! Mamaya meron akong t-shirt din. Isang red tsaka isang blue. Baliktaran. Red muna. Nakapatong yung red. Red muna ako. Sino bang kinakampihan mo? Pagka lumamang yung PNP, hubadin ko na. Ganun lang yan. Saan ka nakaupo? Sa gitna? Hindi, doon muna ako sa pula. Tapos lumilipat ka. Pagka lumamang na yung pagka hindi lumamang, dire-diretso na yung pula. Mahusay ka. Nung nakaraan, may lobo kong pula Baliktaran din. Tapos nung lumamang na yung PNP. Pinutok mo? Mukhang talo na to. Hindi. Kunyari nag-CR ako. Nilagay ko na sa upuan. Akala ko pinutok may lobo. Ayan. May mga beneficiaries sila, di ba? Yung Malacanang Kamao po, ang Millennium Sports Support System Association Incorporated. Isang grupo po ito na tumutulong sa sports development po ng indigenous people at ethnic groups sa Mindanao. Tapos isa pa po yung cancer patients. Lalo na daw po yung dalawa sa mga Malacanang team members
ay namatayan ng kapatid bunsod ng naturang sakit. Ibig sabihin na may experience sila doon. Kaya yung beneficiary. doon nila iaalay yung kanilang mapapanalo ng premyo na 4 million pesos. 4 million. Pero Kung kahit sila na- magbabagi. Oo, kahit naman na hindi ka ang makakuha ng kampyonato, meron pang 2 million. Oo, Ay, mo ka pa yan. rin, di ba? Malaking may sila rin mismo ang nagsasabi, kaya lalo na yung yung mga naunang nag-champion na diyan, yung mga na-accumulate nilang mga prizes, ang laki ng naitulong nila sa mga nangangailangan nating mga kababayan, di ba? So wala talagang talo. Kaya kakaiba to. Yung naman yung PNP, Monica, anong beneficiary niya? Ang PNP itong Police Community Relations Group Drug Rehabilitation Program. Yun talaga ang yes, nila. naman. Advocacy nilang PNP, di ba? Yes. War on drugs. War on drugs, rehabilitation ng mga nalulung sa droga. So kahit sino po ang manalo sa kanila, in fact kahit nga hindi ka manalo, panalo ka pa rin dahil lahat makakatanggap ng mga chosen beneficiaries. At siyempre, ang lolobi ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin naman po. May season 6 na tayo, di ba? May off-season pa. Tuloy-tuloy po yung public service na ginagawa po natin dito sa UNTV sa panguna po ni Kuya Daniel Razon. Yes. So makita-kita tayo mamaya, exciting yan. Do or die Anood game. ka. Huwag Sana mo sa ano umabot lang. kami kasi may ito ang balita eh. Tingnan natin, no? At saka ngayon, hindi na masyadong matraffic. Hindi na masyadong matraffic. Tapos malapit-lapit sa atin, no? Tsaka malapit yan. Alam mo ba daan? Papunta ka Araneta. Oo naman. Bakit? Baka kasi kung saan ka madaan. Hindi. Alam ko. Pwede nang umuli doon pwede na uling dumaan sa U-turn ng Tuason. Pwede Mag-service road ka. Para doon sa mga pupunta doon. O kaya, pagka lumagpas ka naman doon, mag-U-turn ka na doon sa ilalim naman sa may Krame. U-turn ka doon, tapos kakanan ka doon sa may isang unang Araneta kanto. doon. Yan. May Tapos kakaliwa ka doon. sa isang kanto uli. Marami naman mga signages doon, so madali namang Para hindi kayo mahirap. Kasi iba naliligaw eh. Pag lumagpas ka doon sa hindi ka dumaan sa service road, lalagpas ka. Baka mapunta ka na Ortigas. Ay, naku. Diba? Hirap. Dapat ka doon sa may yung overpass sa ilalim nun. Doon sa ilalim. Or mag-Google Maps na lang po kayo. Yeah. Para sa iba pong mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Martes, March 21, 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.